bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganun? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yun, dapat ang tanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya. Mali po kanya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981. Tignan po ninyo doon kung may sinasabing kailangan magsoli. So, kung wala kailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayong sinasabi na magsusoli? Oo nga pala, no? Kapag ganyan dyan, parang nawawala na ng ano. Di ba? Parang lumalabo na may makakasuhan dito kapag humihina yung nawawala ng loob yung mga tetestigo. Di ba? Sayang naman. Ang nangyayari ngayon sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. So, sa punto ng pagiging state witness, kasi sabi nila, dapat daw, ang isang state witness ay least guilty. Hindi yung... Hindi ganon. Ganun ba? Ang mga requirements dyan, nasa Republic Act 6981. Okay. Basahin niyo yung Section 3 at saka yung Section 10, pagsama-samahin nyo. Ito yung mga requirements ngayon sa aking pagkakatanda. Una, yung offense, yung krimen na kung saan dapat siyang tumestigo is a grave offense. Grave talaga ito, plunder ito. Wala kang ibang makukuhang testigo. Okay. So, ito lang. So, qualified din siya. Sila nga lumitaw. Kaya sabi ko, makipag-unahan kayo kasi kung sufficient na to, hindi ko na kailangan yung iba. Kasi hindi na kayo magko-qualify. Tama po, sapat na nga po na. Hindi na kayo magko-qualify dito sa requirement. Nakipag-unahan ngayon yun. At yung ganyang testimony can be corroborated in material facts. Ibig sabihin, makukunan niya. Yung mga tumitestigo are not the most guilty. Yan. Yun ang requirement. Pagkatapos, mayroon pa sinasabi ron, nanganganib ang buhay, ang kanilang kaligtasan, at ang kanilang seguridad. So lahat ng mga yun, kung titingnan mo, babagsak lahat sa kanila. Tama-tama. Pero yung sinabing, magbayad ka muna, hindi kasali doon. Sa batas na yun. Na ang kondisyon ay isauli mo muna yung mga nakaw mo. Walang ganon. Kaya sabi ko nga, teka muna, bakit ang ating DOJ Secretary bumaligtad ng ganon? Sa napakarami niyang assistant doon, kung halimbawa nakalimutan niya yung batas na yun, dapat ang tanong muna siya. Kinausap ko yung USEC. Nag-apologize sa akin. Sorry po, Sen, sabi niya. Mali po kanya yung sinabi niya. Nako. Ngayon, sinasabi ko ngayon. Balikan ninyo yung Section 3 at Section 10 ng Republic Act 6981. Tignan po ninyo doon kung may sinasabing kailangan magsoli. So, kung wala na kailangan magsoli, bakit yung Bryce Hernandez, wala kayo sinasabi na magsusoli? Oo nga pala, no? Isa rin sa may pinakamalaking... Ang nangyayari ngayon, sa nakikita ko, yung aming Pangulo ng Senado, mas gusto niyang proteksyonan ng mga congressmen kaysa sa mga senador. Kaya kayo nung binanggit ni Bryce Hernandez ang Senator Jinggoy at Senator Joel, ayun. Tinutrektahan si Hernandez. Si Hernandez ang nakaproteksyon ngayon. Sinabi ko, teka muna, bakit kaya ako nasa krame? O di nagtalo-talo kami. Ay siguro, alam nila, hindi nila mapangangatwiran. Pumaba siya. Kaya ko lang naman ginawa yun, sabi niya mamaya kapag tayo ang nanghiram, hindi rin na tayo pairamin. Ano ba itong hiraman ba ito? Yun nga punto, yun ang lumabas doon sa iyong pagpupulong, sir. Pero sinabi ko sa kanya, hindi tayo pairamin. May marami naman tayong sarili. Iyon pa na yung katwiran niya. Kaya niya daw ginawa yun sapagkat baka sakaling manghiram din ang Senado. Ako lang hindi ako nanghiram. Sabi naman, bakit hindi mo ako kinonsulta? Bakit kita ko konsultahin? Ako ang Senate President. Yun po ang kanyang katwiran ako pa yung chairman That time, Nung i-commit mo siya sa Quezon City, sa Krame,
Hindi napalitan ka na nun eh. Hindi ka ako. Tingnan mo ka ako itong account ng news. Oo. 215. Oo. Nung maalis ako ng chairman, 524. Oo, ako na. Ito yung ano. O, pala yung mukha niya. Eh, ako ang chairman eh. Hindi mo binasa yung section 6 ng ating tuntunin. Basahin mo. Ano nakalagay doon, Sen? Ba, the committee alone. Sabi niya. Ako lang. Bilang kayo chairman ng komite. Oo, sige, kausapin mo. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, buti naman yan, medyo, sabi niya, bro, okay na ba sa'yo kung ilagay na lang natin sa Pasay City? Eh, tayo naman, hindi naman tayo pala. Ayaw natin nakikipagtalo palagi. Parehas lang naman. Eh, gusto ko lang, maalis sa Krame. Sapagat Quezon City yun. Eh, ang Senate Pasay City. O, sige, ako kayo na sa para lang makita nila tayo, reasonable tao. Yun. Ano mangyayari to, Sen, kung eto, wala na yung commitment eh, nabibigyan ng Nasa sa kanila yun. Ang ibig sabihin Ang dito, batas ay batas. ang ibig sabihin dito, Nag-apply sila. Ako naman, gumawa na ako ng sulat. Pag may nangyari doon sa pamilya nun, sa kamay nila, kukunin. Paano kung bumawi? Kasi yung mga sinasabi na, ang dami na yung binanggit na pangalan. Pero sabihin niya, hindi po totoo lahat ng mga sinabi ko. Wala nang black protection eh. Kaya nga, ang pinoproteksyon na niya nga, imbes na tawagin niya yung 17 na inano doon, bakit hindi niya tawagin? Nabanggit ang pangalan ni Speaker Romualdez sa magitan ng ibang tao ron na palagi daw sinasabi ng isang congressman doon. Dalawang beses niyang binanggit. Palagi pong binabanggit ang pangalan. Hindi niya nakausap talaga yung dalawang pangalan na binabanggit. Ngunit palagi pong binabanggit ang pangalan ito at pangalan ito. Meron ba siyang tinawag doon na sinabi ba nila, sige, papuntahin dito para mag-testify din itong mga 17 ito para matanong din natin. Hindi naman eh. Opo. Ang lahat ng mga sinasabi ng mga witnesses dito sa House, yun ang kanyang pinaniniwalaan. Yung mga witnesses dito na nakalap namin, mali lahat yan, sabi niya. Opo. Parang may butas yan, parang inedit yan. Bakit ganun? So pagka yung Blue Ribbon Committee na aking na pinangunahan ko, hindi niya pinaniwalaan. Pero kapag yung mga resource persons namin doon ay pumunta doon sa House of Representatives, doon pinaniniwalaan yung sinasabi. Nako, pero ako naman naniniwala siya na nagkasundo-sundo kasi nagmerienda na lang pala kayo. Nung niyaya kayo magmerienda, napag-usapan niya paano niya aayusin. Anong niyayang merienda? Kasi doon lumabasa na. Halika na kayo. Magmerienda na lang tayo. Di ba nung nagtatalo-talo kayo sa custody? Sa custody. Kasi magkukus tayo, sabi niya. Magkukus tayo. Ito kasi si Senator Jingo, yung gulo talaga eh. Dinig doon sa ano eh. Anong nalaman niyo nung pagkatapos nun? Nagkukus na lang ako kayo. Siguro sabi ko naman. Hindi nagkukus sila. Nagkukus kami rito. Hindi, iwalay kami. Wala yun ba? Akala ko pala nagmerienda kayo. Hindi. Akala ko nagbigay siya ng kahit merienda man lang. Sige, maayos na tayo. Tayo naman yung mga maginoo. Pare-pares naman tayong mga senador eh. Nung muna yata, si Senator Jingo, akala niya doon siguro yung puntahan. Doon siya pumunta. Kaya lang nakahiwalay din siya. May nakakita, andito yung iba, nandun siya sa malayo, kumakain siya mag-isa. Kasi nahanap ko rin siya eh. Siya nag-privilege speech eh. Tapos pagdating ni Senator Alan, nandun ka, kumakain ng spaghetti. O siguro nalaman niya, nasa kayo makasama ko. Nagtanong-tanong, nandun sa kami, pinuntahan kami. So, may hiwalay silang caucus, may hiwalay kaming caucus. Pagka ganyan dyan, parang nawawala na ng di ba? Parang lumalabo na may makakasuhan dito kapag humihina yung nawawala ng loob yung mga tetestigo. Di ba? Sayang naman. Pero anyway, Sen, ilatag natin kasi meron tayong Vox Populi sa araw na ito at nang sa ganun ay makapagbigay din po ng komento ang ating mga kababayan.